Nasa linya na natin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Senador, magandang umaga si Joel Siweng. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo, Joel at Wing at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa ating lahat. Kakakausap lang po namin kay dating Mayor Jed Patrick Mabilog at nabanggit po niya na nagkausap daw po kayo, Senador. Nung kayo po'y hepe pa ng Philippine National Police at binabanggit niyo raw po sa kanya na tatangkain yung kumbinsihin si Presidente Duterte noon na tanggalin kayo sa listahan dahil sinasabi ho niya mismong kayo daw ay naniniwala na hindi siya dapat kasama doon sa narco-list na yun. Accurate po ba yung kwentong yun, Senador? Yes, ganito ganito yun. Opo. Ganito yun, Joel. Based on my assessment, nag-usap naman kami. Ang report sa akin ng ibang pulis doon na tumutulong siya sa anti-drug efforts ng ating kapulisan. Okay. Tapos, nakita ko rin mabait naman na tao. Mabait naman siya na tao. So, yung nagkausap kami nung pumunta ko sa Iloilo, tapos nag-usap rin kami sa phone, hindi ko lang maalala kung ilang beses, ang sabi niya sa akin na yung kanya daw linkage doon kay yung napakalaking drug lord sa Iloilo City na si Melvin Odicta, yung umatake doon sa radio station ng Action Radio ng Iloilo, ay by association lang daw yung kanyang linkage dahil yung kanya daw hindi ko maalala kung city administrator at that time or chief of staff ay pupunta kay Mabilog. Pupunta kay Mabilog. So nagkakaroon ng linkage sa kanya dahil kanyang city administrator. So sabi ko, di bali kukumbinsihin ko si Pangulong Duterte na matino ka na tao. Yun nga, yung last na usapan namin, tumawag siya sa akin na talagang he was fearing for his life, takot na takot daw siya. Sabi ko, kung natakot ka, huwag kang mag-alala, pumunta ka dito sa Krami at safe na safe ka dito. Siguruhin ko walang mangyari sa'yo. Kung takot ka na talaga dyan sa labas, dito ka sa Krami. Ako bahala sa'yo. Okay. So sabi niya, nung after a while, tumawag siya ulit. Sabi niya, sir, hindi na ako pupunta dyan na may nag-advise sa akin. Eh, sabi ko, sige, kung ayaw mong pumunta dito, bahala ka. Basta marami akong trabaho dito. Tuloy yung trabaho ko dahil hindi na ako maghintay sa'yo. Hindi na ako maghintay. So, yun lang. At later on, ewan ko lang kung nabanggit ba niya doon sa usapan namin na lilipad na siya papuntang Japan or later on ko na nakuha yung informasyon na pumunta na siya ng Japan after nung nag-usap kami. So, yun lang ang last na usapan namin. At wala po ako, very incredible yung sinabi niya na pinapupunta ko siya sa Krami na para patayin. Ano ba naman ako? Ang sinasabi daw, hindi naman po gano'n ang kanina nilinaw na po niya yan. Ang sinasabi niya, meron lang daw pong general na tumawag po sa kanya at binabanggit sa kanya baka doon ka pa madisgrasya. But not saying na kayo ang kayo ang gagawa po nung masama sa kanya, no? Pero ito lang Sen, yung thought na binigay niyo po sa amin, just following the thought na kayo mismo naniniwala na walang kaugnayan sa droga si Mayor Mabilog at naniniwala kayo mabuting tao ito. Bakit siya nasa narco-list? Bakit siya nasa narco-list? At gaano ka-solid yung mga nandun sa listahan na yun? At baka hindi lang si Mabilog na sinasabi po ninyo yung mabuting tao napasama doon. Baka meron pang ibang napasama doon na hindi naman dapat nandoon. As I have said, yung narco-list na yan, yan po ay produkto ng 4 na ahinsya na nagtulong-tulungan na mag-validate ng mga impormasyon na yan. Yan ay produkto ng PNP, ng PDEA, ng NICA, at ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, yung ISAP. 4 na ahinsya yan, pinapatawag ng Malacanang para magkaroon ng ganyang listahan. So, hindi naman ibig sabihin kung nasa listahan ka, ay talagang kumpirmado ka na. Watch list nga lang yan, watch list. Mga taong babantayan dahil sa kanilang posible na involvement sa illegal na droga. Kahit na sabihin mo ang lahat, karamihan dyan ay talagang positive nga na talaga involved sa droga. Pero hindi naman yan korte na makapagsabi na with final conviction. Hindi naman yan conviction list. Kundi watch list yan siya. Yung listahan ng droga. Pero Senator, hindi yan ibig sabihin pag nasa listahan ka, ikaw talaga ay masama na tao. Opo, pero Senator, naging basihan po ng operasyon ng law enforcement agencies sa Oplan Tokhang, yung narco list na yon.
Yes, totoo yun. Para to validate. Kung validated, di talagang operitan ka ng pulis. Hindi naman ibig sabihin, ngayon, subject ka for validation kasi nasa watchlist ka, nasa narcolist ka. Ngayon, makita naman ng pulis na wala ka talagang involvement. Bakit ka tatrabahuin ng pulis? Bakit ka operitan? Okay. Senator, ito lang po. Okay. Nakukuha ko po yung gusto niyo sabihin and I agree do sa logic. Pero sa case na lang po ni Mabilog, May wala mga daw siya... public pronouncement wala si siyang, Presidente. sinasabi niya mabuti siyang tao, walang basis na siya ay into drugs. Pero kung paano siya pinagbantaan ng dating Pangulong Duterte on the basis of the narco-list, ganun na lang po. Kaya nagdulot ito ng takot sa kanya. Paano po natin i-explain May mga public yun, pronouncement po Senator kasi, De La Senador, Rosa? Yun nga, dahil nga sa mga information na yan, kaya siya nalagay sa narco-list. Hindi naman iniimbento yung mga report na yan. Ay binabalidate naman yan ng ibang ahensya. Ito, kanya-kanyang perspektibo ito sa paningin sa tao. Ang perspektibo ko, from my own perspective, nakita ko na mabait siya na tao. Every time pupunta ako sa PRO6, nandoon siya at talaga nakisalamuha sa polis at tumutulong sa airport ng polis. Sabi ng ibang polis doon. And kayo po, Yes. wala po kayo personally nakita na anumang information, intelligence report that would prove the involvement of Mabilog sa drugs? Merong mga report na protector siya ni Odicta, si Melvin Odicta, dahil nga kahit na gaano karami ng ginawang pang-abuso yung Odicta yung very powerful na hindi masupil-supil ng local police ng Region 6. Iloilo, yung local government ng Iloilo, namamayag pag si Odicta, hindi siya nakukontrol. Kaya nasa isip ng mga tao, on the take itong mga otoridad na ito. Baka tumatanggap ito ng pera kay Odicta at masyado nang dinidiktahan ni Odicta itong mga tao na ito. Kung anong gusto ni Odicta, siya na masusunod. So yun ang tingin ng mga tao. Kaya mayroong mga report na dumating sa ISAP, sa PNP, sa PDEA, sa NICA na ganun yung involvement niya. Pero kung ako ang tanongin ninyo, from my own perspective sa nakita ko sa kanya, mabait man siya na tao, parang disinte man siya na tao na nakikita ko. So, yun lang sa akin. Trinay niyo pong sabihin yan kay Pangulong Duterte noon? Sinabi ko na yan. Sinabi ko na yan kay Pangulong Duterte. Well, nakakarating na sa kanya yan yung mga aking mga observation. Pero hindi po siya naniwala. Hindi siya nakinig sa inyo. Hindi naman, pinapakinggan. Hindi ka man niya gagawin si PNP kung hindi siya maniwala sa'yo, no? Kaya lang, nagbanta nga po ng nag-public pronouncement, Senador. Biskin na, sinabihan nyo na po Kinukonsidera pa rin niya yung input na nanggaling sa ibang sources. Opo. Iba yung perspektibo ng level ng Chief PNP, iba yung sa presidente. Pag presidente ka, nasa taas ka na, lahat ng informasyon pumapasok sa'yo. Kaya, bahala siya kung ano yung kanyang tingin sa sitwasyon. Senator, hindi ko lang talaga ma-connect. Naniniwala kayo na mabuti siyang tao, pero may natatanggap kayong reports na his protector siya ni Odicta. So as the PNP chief then, nasaan po ang posisyon ninyo dito kay Mabilog? Hindi ko rin basta-basta ibaliwala yung mga intelligence report na nanggagaling sa field dahil they're validated reports. Pero yung nga, sabi ko, personal na pagtingin ko sa kanya, I cannot be with him 24 hours a day. Nakilala ko lang siya nung ako'y naging si PNP na. So, yun lang impression ko sa kanya. Disente siya na tao, matino siya na tao. That's my impression. Pero kung sabihin mo na kiniklear ko siya right away sa kanyang involvement, sa kanyang linkage kay Melvin Odicta, yung dragon na sinasabi nila na drug lord ng Iloilo City, well, kailangan ko rin i-considera yung mga information na yan, di ba? Hindi ko basta-basta nga mag-clear, pero sabi ko sa kanya, bilang naawa ako sa kanya dahil yung nga, uuri siya sa buhay niya, sabi ko, tulungan kita, I will talk to the President, sabihan ko, kumbinsin ko sa Presidente na matino ka na tao. At inamin naman niya sa akin na, Sir, ako ay nalilink lang dyan kay Odicta dahil yung aking city administrator ay palaging nagpupunta kay Odicta at ang presumption ng mga tao ay parang nangugulikta nga ito ng SOP or pera that money doon kay Odicta. Parang gano'n ang understanding natin. Okay. So sabi ko, personally, disente man na tao ito, bakit ito papatol sa duga? Okay. Yun ang
tanong ko. Sige, Sen, Alright. hanap Senator. tayo ng pagkakataon na mapahaba pa Mapalalim natin pa to. natin Pero in ito. the meantime, salamat po sa oras. Sir, ninyo. salamat, Mag-ingat ka. Thank you. Salamat. Thank you, Sen. Salamat, Jewel Okay. at Twing. Ingat Salamat. po kayo, Maraming sir. salamat. Thank Senador you. Ronald De La Rosa, mga kapuso.